Pumunta sa Amerika si Jojo upang siya ang mag-alaga sa kanyang bagong pamangkin dahil sa ang kanyang ate at brother-in-law ay mga caregivers na ang duty ay sa gabi. Habang nasa Amerika ay nakilala niya si Caroline. Matapos lamang ang ilang buwan, sila ay nagpakasal. Sa isang Baptist church sa lugar kung saan naninirahan si Caroline, sila ay kinasal. Sa hindi niya malamang dahilan ay hindi na na-renew ang visa ni Jojo sa Amerika kung kaya't napilitan daw siyang umuwi dito. Sa loob daw ng 5 taon ay dumalang na hanggang sa hindi na sila nakakapag-usap ni Caroline sa telepono. Sa loob ng panahong iyon ay muling nagkita si Jojo at ang kanyang kaklase sa high school. Naging girlfriend niya ito at talaga naman daw siyang inaasikaso at maalaga daw sa kanya ito. Nais na daw pakasalan ni Jojo ang kanyang girlfriend kung kaya't itinatanong niya kung pwede daw ba niyang pakasalan na ito. Hindi naman daw nakarehistro sa NSO ang kasal niya kay Caroline. Bukod pa dito, sa Amerika naman daw siya kasal kung kaya't malamang ay wala namang bisa ito sa Pilipinas. Jojo, sa mata ng ating batas, unless mapatunayan mo na ang kasal mo sa kanya ay depektibo dahil sa wala o kulang ang mga formal and essential requisites ng inyong kasal, ay mananatiling kasal ka kay Caroline. Ayon nga sa Article 26 ng ating Family Code, lahat ng kasal sa labas ng Pilipinas, ayon sa batas ng nasabing bansa na pinasok ng isang Pilipino, ito ay valid dito sa Pilipinas, kung ito ay itinuturing na valid din doon. May sumulat na rin po sa amin patungkol sa halos kaparehong issue. Sinasabi po namin sa aming viewers na ang hindi pagkakarehistro ng kasal ay hindi makakaapekto sa legalidad nito dahil ang pagpaparehistro ay para lamang magkaroon ng record ang isang kaganapan na may kinalaman sa civil status ng isang tao. Subalit, ang pagpaparehistro sa NSO ay kailanman hindi nakapagbibigay ng balidong kasal o ano pa mang may kinalaman sa civil status ng isang Pilipino. Maaari ka lamang makapagpakasal na muli kung magpa-file ng divorce si Caroline sa Amerika at kayo ay mabigyan ng divorce decree. Matapos noon, dapat na mag-file ka muna sa tamang korte dito sa Pilipinas para sa recognition ng divorce decree. Tandaan ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari ito mag-iba depende pa sa mga karagdagang detalye. Malaya po kayo makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa newscenterptv4@gmail.com. Ito po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.